Isang mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Alicia Faye Peralta ng Grade 9 Maaasahan, ang inyong tagapag-ulat sa araw na ito. Ngayon, ating tatalakayin ang isang kabanatang puno ng damdamin at kabuluhan. Kabanata 36 ng Noli Me Tangere, ang unang ulap. Ihanda ang inyong isipan at buksan ang inyong diwa sapagkat sa ating talakayan hindi lamang tayo mag-aaral kundi magsusuri at magpapalalim ng pag-unawa. Magsimula na tayo! Bago natin simulan ang paglalakbay sa mga pangyayari ng kabanata, kilalanin muna natin ang mahalagang tauhan na nagbibigay buhay sa kwento. Maria Clara. Ipinakita dito ang kanyang kahinaan, ngunit pati na rin ang kanyang pagmamahal kay Ibarra. Crisostomo Ibarra. Kahit na nasaktan, hindi siya agad-agad sumusuko at nag-iisip agad siya ng paraan upang ipaglaban ang kanyang karapatan. Kapitan Tiago, isang tauhang sunod-sunuran at madaling maimpluwensyahan ng mga makapangyarihan. Tia Isabel. Siya ang tumutulong sa pagpapalaki kay Maria Clara at laging nandyan para sa kanya. Andeng, isa siya sa mga taong laging nariyan upang samahan si Maria Clara, lalo na sa mga mahalagang sandali. Padre Sibila, tahimik ngunit mapanganib. Hindi siya tulad ni Padre Damaso na hayagang bumabatikos. Siya ay may paraan upang maimpluwensyahan ang mga pangyayari. Kapitan General, hindi siya madaling maimpluwensyahan, lalo na kung nakikita niyang mali ang isang desisyon. Padre Damaso, ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan at impluwensya upang takutin at pigilan ang relasyon ni Ibarra at Maria Clara. Ngayon, nakilala niyo na ang mga tauhan. Lumalim pa tayo sa ating pag-unawa sa pamamagitan ng talasalitaan. Ngunit, with a twist, ating pagsasamahin ang pag-aaral at kasiyahan sa isang laro na tinatawag na word puzzle. Upang mas madali ninyo itong mabuo, may hinihanda akong halimbawa upang maging gabay sa paghahanap ng tamang sagot. Simulan na natin ang laro. Unang talasalitaan, nagpahoy. Halimbawa nito, sa kanyang nagpahoy, haramdam ng lahat ang matinding sakit ng kanyang damdamin matapos silang paghiwalayin ni Padre Damaso. Bibigyan ko kayo ng 10 seconds para sagutin ito. Mahusay, ang correct answer ay panaghoy. Pangalawang talasalitaan, pantika. Halimbawa nito, si Maria Clara ay buong pusong naghintay sa kanyang pantika na si Ibarra. Bibigyan ko kayo ng 10 seconds upang hulaan ito. Mahusay, ang correct answer ay katipan. Woo! Ang panghuling talasalitaan, rapapana. Halimbawa nito, sa sobrang lungkot ni Maria Clara, ang kanyang muka ay rapapana sa isang rosas na lanta sa ulan. Bibigyan ko kayo ng 10 seconds upang hulaan ito. Mahusay, ang correct answer ay napapara. Tara, pag-usapan na natin ang mga pangyayari sa Kabanata 36. Ang pagtangis ni Maria Clara. Si Maria Clara ay walang ginagawa kundi umiyak at hindi pinakikinggan ang mga salitang pampalubag-loob ng kanyang ale at ni Andeng na kapatid niya sa suso. Ang dahilan ng kanyang pag-iyak ay pinagbawal sa kanya ng ama na makipag-usap kay Ibarra sapagkat hindi pa inaalis ng mga pari ang ex-komunyon niya. Ang pagdating ni Maria Clara, saglit na umalis si Kapitan Tiago sapagkat pinapupunta ito sa kumbento.
Pinatuloy naman ni Tia Isabel ang pagtatahan kay Maria sa pagkasabing susulat sila sa papa at magbibigay ng malaking limos. Madali namang mapapatawad si Ibarra sapagkat nawalan lamang ng ulirat si Padre Damaso. Si Andeng naman ay nagboluntaryong gagawa ng paraan para makapag-usap ang magkasintahan. Ibinalita ni Kapitan Tiago na napagdesisyonan ni Padre Damaso na makipaghiwalay si Maria Clara kay Ibarra. Bumalik na si Kapitan Tiago galing kumbento. Sinabi nito na inutusan siya ng pari na sirain ang kasunduan ng pag-iisang dibdib ng magkasintahan. Si Pare Sibila ay nagsabi naman na huwag tanggapin si Ibarra sa kanyang tahanan at ang utang ni Kapitan Tiago na 50,000 piso sa binata ay huwag nang pabayaran kundi mawawala ang kanyang buhay at kaluluwa. Sinabi rin ni Padre Damaso kay Kapitan Tiago ay mayroon itong kamag-anak na umuwi rin mula sa Europa at ito'y tinataang maging katipan ni Maria Clara. Sindak ang mga kausap ni Kapitan, lalo na si Maria na napailing na lamang, umiyak at tinakpan ng mga tenga. Pati si Tia Isabel ay nagalit at sinabihan si Kapitan na ang pagpapalit ng katipan ay hindi parang nagpapalit lamang ng baro. Nagtungo si Tia Isabel sa silid ni Maria Clara sapagkat ang Kapitan General ay nagpasabing ibig siyang makausap. Maya-maya pa'y dumating na nga ang Kapitan General. Ang buong kabahayan ni Kapitan Tiago ay nagsimula ng mapuno ng mga tao. Si Maria Clara naman ay tumakbo sa silid at nagdasal sa mahal na Birhen. Nasa ganito siyang kalagayan nang pumasok ang kanyang Tia Isabel at sinabing gusto siyang makausap ng Kapitan General. Mabigat man sa loob ay unti-unti na siyang nag-ayos ng katawan. Ngayon tapos na tayo sa ating pangyayari, tayo na at talakayin ang mga aral sa kabanata. Huwag mong gamitin sa kasamaan ang iyong kapangyarihan. Hindi dapat gamitin sa maling paraan ang pagiging makapangyarihan mo dahil nagdudulot ito ng kasamaan at kawalan ng hustisya. Hindi porket makapangyarihan ka na ay maaari mo nang apihin ang iba. Halimbawa na lang nito ang mga mayayaman na ginagamit ang kanilang pera upang makalusot sa batas, habang ang mahihirap ay agad na napaparusahan kahit sa maliliit na pagkakamali. Tulad ni Padre Damaso na ginamit ang kanyang impluwensya upang apihin si Ibarra. Kaya dapat gamitin sa tama ang ating kapangyarihan upang makapagbigay ng pantay na oportunidad. Ngayon, para malaman ko na may natutunan kayo sa aking kabanata, ay mayroon akong 3 katanungan na kailangan nyo sagutan. Tara, magsimula na tayo. Number 1. Sino ang nagdesisyon na palitan si Ibarra bilang kasintahan ni Maria Clara at pumili ng ipapalit sa kanya? Ang correct answer, Padre Damaso. Magkano ang utang ni Kapitan Tiago kay Ibarra? A. 10,000 B. 25,000 C. 50,000 or letter D. 100,000. Correct answer, letter C. 50,000. Ano ang reaksyon ni Maria Clara nung nalaman niyang ekskomunikado ang kanyang katipan na si Ibarra? Correct answer, pighati o malungkot. Salamat sa inyong pakikinig mga binibini at Ginoo. Sana may natutunan kayo sa aking video. Yun lang, salamat.